Hi Congratulations! Welcome in this video. Ngayon sasagutin natin ang request ng kapatid natin dito sa ating channel. Ito yung request ni Ariel Hinampas. Ito yung comment niya. Good day sir, pa-review naman po ako ng Bitbank kung ano yung opinion nyo. Gusto ko pong marinig ang opinion mo bago ako mag-invest. So dito, sa video na to, aalamin natin kung ano nga ba ang Bitbank. To, paano ba kumita dito? Marangal ba itong platform na ito? Isa lang ito sa sandamakmak na platform na isang company. So kung ready ka na sa topic natin ngayon, let's go! Ang tanong, ano nga ba ang Bitbank? Bitbank Wallet is a quantitative financial management wallet under Bitbank exchanges in Japan. Ngayon, aalamin natin kung talaga bang ito ay totoong under ng Bitbank Incorporation o hindi. Pero bago natin sagutin yan, pag-usapan muna natin kung paano ka ba makakapag-register dito sa Bitbank para sa mga wala pang idea sa platform nito. Para makapag-register ka dito, maghahanap ka ng member o promoter ng Bitbank kasi kakailanganin mo yung invitation code na ilalagay mo dito. Kung nakikita mo itong nasa screen. Ngayon, kapag nakapag-register ka na, paano ka naman kikita dito? Mayroon tayong iba't ibang paraan kung paano tayo kikita dito. Una, yung tinatawag nila na AI Intelligent Robot. Kung saan pwede kang kumita sa pamagitan ng pag-stake sa kanilang platform. Paano ba ito? So dito, pinapakita sa table yung monthly and daily yield ng USDT under ng iba't ibang commission period. So mayroon 1 day, 15 days, 30 days at ang pinakamatagal ay yung 240 days. Dito sa commission period, expected rate of return kapag nag-invest ka ng 1 day lang, ang kita mo dito ay nasa 0.5% to 0.8%. Kapag 15 days naman, ang profit mo dito ay nasa 15% to 18%. Kapag 240 days naman, 480% to 528%. So, ganun kalaki kapatid. Ibig sabihin, the more na mahaba yung araw, mas malaki yung percentage ang pwede mong kitain. Para ma-visualize mo. So, para makapag-stay ka dito, i-click mo lang tong earn. Okay? Then dito, pipili ka, meron tayong USDT, BBT, ETH, BTC, BNB, and TRX. So dito, meron tayong commission periods. Kapag 1 day, ang minimum commission amount dito ay 10 USDT. Kapag 15 days, 100 USDT. 30 days, 500 USDT. 60, 2,000. At kapag 240 days ay 5,000 USDT. So, trinay kong pumasok ng pera dito. Trinay ko na itong 1 day muna. Try natin. Ang gagawin mo lang dito ay click tong all. Okay? Then, yung password. Then, click mo tong confirm. Okay? So, dito na, makikita yung transaction niya. So, makikita mo rin, dito sa transaction, kapatid, yung kinita niya. Meron din siyang fixed income. Ganun lang kadali, kapatid, mag-stake dito. Okay? Pangalawa, pwede kang kumita dito sa pamagitan ng option trading. Paano ba ito? Kapag dito ka sa kanilang application, i-click mo lang tong M-Trade. Then, mapupunta ka na dun sa option trading nila. So, dito, pipili ka, for example, itong BTC. O pipili ka kung ito ba ay tataas o ito ba ay bababa. So, makikita mo dito yan. Bullish win. Pangatlo, meron din ang Bitbank ng dalawang available na games at pwede pang madagdagan yan sa mga susunod na araw. So dito naman, sabihin natin gusto mong ma-access yung game, i-click mo lang tong game, kapatid. Meron dito silang treasure hunt, para lang siyang sugal. Ngayon, for example, kung gusto mong tumaya, click mo lang tong start and pipili ka dito yung 1 USDT, 5 USDT and sabihin natin 1, tas yung transaction, password, then yung submit, magtataya na yan dyan. Okay man, yung dalawa naman, Wheel of Fortune. So dito, pwede kang kumita ng Mac Pro, 1 terabyte, 7 BBT, 1,000 USDT. Ang kailangan mo lang gawin dito, ay click tong start, then magsisimula na yung kapatid. Insufficient balance tayo kasi in-stake natin yung pera natin, okay? At ang pang-apat ay yung tinatawag nila na promotion mining activities o yung Bitbank Global Partner Recruitment Program. Paano ba ito? Simple lang naman, kapatid. Kailangan mo lang mag-recruit ng mga tao na mag-i-invest din dito sa application na ito at kailangan yung mga na-invite mo ay magre-recruit rin na magre-recruit para kumita ka ng malaki. So, magkano naman ang kikitain mo dito? Sa first level, pwede kang kumita ng 10% sa bawat kikitain nila. Kapag second level naman, to infinite, ibig sabihin,
ito yung mga na-invite ng recruit mo, dito kikita ka naman ng 1% to 2% revenue sa profit nila. Ibig sabihin, kapag lumalaki yung network mo, kapag lumalaki yung grupo mo, mas malaki rin yung pwede mong kitain dito. So, yan yung mga iba't ibang paraan kung paano kikita dito sa Bitbank. Ngayon, dito ba sa mga tinalakay natin, masasabi ba na ang Bitbank ay isang legit na pagkakakitaan o isa lang ito sa mga fake na nagpapanggap na connected o under ng Bitbank? Pag-usapan natin yung maganda at hindi magandang bagay sa application na ito. Disclaimer lang na itong babanggitin kong maganda at hindi magandang bagay ay base lang po sa personal experience ko sa paggamit ng application at wala po itong kinalaman sa ibang tao o grupo. Unahin na natin ang magandang bagay na nakita ko dito sa application na ito. Unang nagustuhan ko dito, yung marami kang pwedeng gawin sa application maliban sa pag-stake. Kasi meron kang option na gamitin yung games at meron pang option trading. Pangalawa, marami nang kumita sa application na ito. Although may mga natanggap akong report na may mga hindi nakapag-withdraw o hindi pumasok yung pera nila sa Binance account, pero sa loob ng Bitbank account nila ay successful na yung transaction na yon. At yung pangatlong nagustuhan ko dito, napansin ko na maraming mga malalaking YouTuber ang nagpo-promote ng Bitbank. Kaya naman marami talaga nga nagtitiwala dito. Pero dahil ba may mga malalaking YouTuber na nagpo-promote dito, masasabi ba na ito ay isang marangal na pagkakakitaan? O kaya naman, pag-usapan natin yung hindi magandang bagay na nakita ko sa application na ito. Ang tanong, masasabi ba na safe ang application na ito o isa lang ito sa mga fake application na naglalabasan ngayon na nagpapanggap na connected sa isang malaking company? Ang sagot, kapatid, ang Bitbank wallet o itong Bitbank app na ito ay isang malaking fake application. Bakit? Paano ko nasabi? Una, kung titingnan mo sa kanilang website, very professional and ang design nila sa kanilang website. Pero pagdating sa kanilang application, kung totoo o tunay na under sila ng Bitbank exchanges sa Japan, bakit mayroong poor website design ang kanilang application o ang kanilang wallet? No, pangalawa, kung totoo na under sila ng Bitbank exchanges sa Japan, bakit maraming kulang na information sa kanilang application? Katulad, wala silang official and proper contact details. Walang information about sa founder ng application. Ang makikita mo lang dito na contact details ay yung mga dummy account sa Telegram at sa WhatsApp account. Ngayon, baka sabihin mo, mayroon naman silang certificate o legalities na pinapakita at sila ay under daw ng Bitbank exchanges sa Japan. So, hindi na kailangan ng information na binabanggit ko o hinihingi ko. Ngayon, itong mga information o legalities na pinapakita nila sa mga tao, sa mga member nila, ito po ay hindi totoo. At itong Bitbank wallet na ginagamit mo ngayon ay isang fake. Lahat ng information na pinapakita nila dito ay isang malaking fake, kapatid. Bitbank wallet is quantitative financial management under Bitbank exchanges in Japan. It is built by Bitbank Japan Headquarters Group. At base naman sa Telegram group nila, mayroon silang license information, may kita sa US Business License Inquiry information at itong MSB Digital Currency License. So ito nakikita mo sa screen ngayon, yan yung mga license na pinapakita nila. So ito pong mga information na ito ay wala naman itong kinalaman sa kanila. Paano ko nasabi? Bago natin ipakita kung paano ko nasabi, unang-una ang Bitbank po ay walang official account sa Telegram katulad ng pinapakita nila o ginagamit nila. O nakalagay po yan sa website mismo ng Bitbank. So, pangalawa, lumapit po ako mismo sa Bitbank at pinakita ko lahat ng information na pinakita nila at mga legalities na pinapakita nila sa website at sa Telegram at sa mga member nila. Pinakita ko po mismo ito sa Bitbank exchanges sa Japan at ito po yung tugon nila sa akin. App.bitbankpro.cc is not our service and not connected to Bitbank. So, ito po ay saliwa sa sinasabi sa Bitbank wallet na ito ay under sila ng Bitbank exchanges. Ito pa yung sabi nila, please avoid this kind of fake website in phishing scams. Hindi po ako may sabi nito, kapatid, mismo ang Bitbank ang nagsabi nito. So, dito pa lang malinaw na nagsisinungaling sila sa kanilang mga legalities at mga certificate ko, no. Pinapangako rin ng Bitbank na bibigyan nila ito ng malinaw na action. Ngayon, pumunta naman tayo sa mga earning activities kung ito ba ay marangal. So, base po sa tinalakay natin, masasabi ko na ang staking ng Bitbank ay isang malaking scam trap. No, yes, talagang kikita ka dito, especially kung nakakapag-invite ka ng mga tao.
Sabi ko nga kanina, marami nang kumita dito pero malaki ang posibilidad na mawala rin ito o parang bula. No? Kasi hanggang maraming pumapasok sa ganitong klase ng application, tatagal talaga ito. Pero kapag kakaunti na yung pumapasok, dito na mangyayari yung scam. Kasi lahat ng huling pumasok kung saan pinakamalaking porsyento na gumagamit ang application, yun ang nai-scam o sila talaga yung hindi kumikita. Ngayon, bakit ko nasabi na ito ay kabilang sa scam trap? Una, walang staking na nangyayari dito sa loob ng Bitbank o fake staking ang nangyayari. Lahat ng nandito ay generated o gawa-gawa lamang. Paano ko nasabi? Panoorin mo to. Sa staking, para mas maintindihan mo ng mabuti, sabihin natin na ang maximum amount sa isang node ay 35 ETH. The more na maraming pumapasok dito, bumababa ang percentage ng pwede mong kitain o yung reward na nakukuha mo. Kapag yung percentage ay hindi bumaba, kahit sobrang daming tao, magtaka ka na dahil hindi po yan totoong staking. Walang staking na nangyayari dito. Base po yan sa staking mechanism o doon sa proof of stake mechanism. Plus, sa staking po, nagkikreate tayo ng node sa isang network dahil para makapag-generate tayo ng transaction. Okay? Para mas maintindihan mo ng mabuti, pwede mong panoorin ng video na to dahil dito ko pinaliwanag about sa process ng staking. Ngayon, ibig sabihin, yung 35% hindi po yan ita-times sa total investment. Kailangan yung 35% ita-times sa total transaction generated sa loob ng node. Okay, for example, pumasok na transaction sa node ay sa isang oras ay 300 transaction generated. At example natin, ang buong reward na nakuha dito, sabihin natin na 0.07 ETH. Example lang natin to kapatid ha. Ngayon, yung 35% times yan sa 0.07 ETH, yan po yung hatian sa loob ng node ng network. Ganyan po ang tunay na staking, yung mechanism niyan. Kapag 35% times sa investment mo, Ponzi scheme po ang tawag dito. Hindi po ito staking. O kahit pa sabihin natin na 10% yung staking rate, kung ita-times lang yan sa total investment mo, Ponzi scheme po ang tawag dito at hindi po staking. I hope malinaw sa iyo kapatid. Pangalawa, yung tinatawag nila nga promotional mining activities na ginaya nila yung concept ng Pi Network. Ang tawag po sa activities na ito ay pyramid scheme, kung saan ito ang isang earning activities na ginagamit nila para mahikayat ang mga member na mag-recruit ng sandamakmak na tao para ipasok dito sa Bitbank at kumita sila ng malaki. Isa pang red flag na nakita ko dito yung pagbili ng BBT sa platform na ito. Ang Bitbank po ay isang fake wallet kung saan hindi kabilang sa mga exchanges na makakabili ng BBT. Doon pa lang wala na tayong pag-uusapan, okay? Dahil base po sa Bitbank, itong application na ito ay isa pong fake. So, ang review natin sa application na ito, ang Bitbank ay isang fake application at phishing scam base po sa mismong Bitbank exchanges sa Japan. At hindi po ito connected sa Bitbank, saliwa sa sinasabi sa application nila. Plus, ang Bitbank ay possible na isang Ponzi scheme at pyramid scheme na nabubuhay lang sa mga bagong pasok. So, kailangan mo po itong iwasan kapatid. Yes, possible na kumita ka dito pero hindi po marangal na paraan dahil ang pera na makukuha mo dito ay galing lang sa mga bagong pasok na investor. So, ikaw naman yung tatanungin ko kapatid, ano yung masasabi mo sa application nito? Kumita ka na ba dito? Masasabi mo ba na totoo ang sinasabi nila at maganda ang project nila? O naniniwala ka na ito ay isang malaking scam? Comment mo lang sa haba ng video na to para malaman ng mga makakapanood kung ano yung kuro-kuro mo base sa experience mo sa application nito. So, dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka na natunan, give me a big thumbs up. O share this video, comment below, subscribe. At huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Hanggang sa muli, I'm Neil Llanto. I'm Internet Marketing Vlogger. Bye-bye!